Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. Isa ka malipayon nga hapon, malipayon nga kagahon, malipayon nga kagabihon, kaanuman oras nga malabutan kamo sining aton nga pagtuon sa sining tinion. Isa kadako nga kalipay ang naangkon sang inyo alagad, Brother Ray Herios, K360 Ray Herios, sa gihapon diri sa aton nga programa Dali Aton Pagaistoryahan. Sa sining hapon mga K360 magatuon naman kita sugpon sa gintalikdan naton nga pagtuon nga gitun-an naton ini sa chapter 31 sang Patriarchs and Prophets, or na cover ini siya sa libro sa balaan nga kasulatan sa libro sang Leviticus chapter 10 verse 1 to 11. Aton gin take up ini sa nagligad nga adlaw ang nanungod sining aton nga pagtuon kag sugpunan naton dugay-dugay. So para sa aton mga tumalanaw sa sining aton nga programa, welcome gig kamo sang inyo alagad sa pagpakigbahin sa aton sa sining aton nga pagtuon sa sining hapon. Isa ini mga ka 316 nga pagtuon nga magdulong sa aton sang dugang kaalam sa mga hitabo, sa mga butang nga nilabo nga sa historya sa mga katawan sang Dios, kung paano ang Dios naghatag sa ila sang pagpakamayo, pagpakamalaot, mga resulta sang direct nga pagkamatinumanon kag direct man nga pagkamalinapason. So shout out dira sa akon nga mga partner dira sa Balay Silangan, no? Kagina nagasilinga. Sir, pa shout out naman bi. Shout out gid, no? Sa inyo alagad sa inyo nga partner dira sa Balay Silangan. Sa Lunes mayara kita nga isa naman ka batch 4 sang aton nga mga kliyente sa Balay Silangan nga magasulod. So, ready na ang aton nga Balay Silangan sang Bacolod City Government, no? Ang aton nga staff ready na. Kaga ini mga kaupdanan naton dira, may mga tasking sa sila, may mga tasking. They are waiting for that tasking nga ihatag sa ila para sa pagsulod naman sa ikaapat nga mga kliyente naton dira sa Balay Silangan. So welcome kamo sa aton nga pagtuon sa sining kahaponon, sa aton nga mga autoran dira, mga kaabyanan naton nga nagasunod sa sining aton nga programa. Welcome man kamo. Salamat sa pagpakig-upod sa aton sa pagtuon. Ato iba naton medyo late na sila nagabukad sa ilang mga Facebook account. Sa gyapon ang inyong abyan, ang inyong alagad, ang inyong K360 diri sa AWR 360 Bacolod, Brother Ray Rios, upod sa kay K360 Brian Lacson. Salamat sa aton nga pagdumalahan sining aton Negros Occidental Conference, upod sa aton nga pinalangga nga presidente Pastor Joponi Galanza, ang aton nga Executive Secretary si Pastor Brendo Caros, kag subuman sa aton nga treasurer si Pastor Even ni Sir Lorieso. Siyempre, ang tatay-tatay sining ang AWR 360 Bacolod, ang aton nga communication director si Pastor Joy Cantila. So sa sining hapon mga K360, sit down, relax, kamatuon kita sang mga hitabo, mga butang nga nagdulong inisang dapat gatulpang doon sa mga katawan sang Diyos kung kita nagmangin malinapason. So mga K360, antes kita magasugod sa pag tuon naton sa sining nga hapon, ginaagdata kamo sa pag duko sa inyong mga ulo o kung pagpamalandong sa makadali, mangayo kita sang kaalam halin sa aton nga makako. Kami nagapalapit sa imo halangdon, balaan, Diyos nga tag-iya sa amon kabuhi,
Nagapasalamat kami sa dakong gugma ginhatag nimo sa amon. Salamat o Dios sa agubay sa amon, sa paghatag sa amon sa matag adlaw namon nga kinahanglanon. Naghatag ikaw sa amon sa maayong pamlawas. Naghatag sa amon sang daily needs namon. Lakip na naghatag sa amon sang kalipay kay nakilala ikaw namon sa buong amon nga Dios nga tag-iya sang tanan nga butang. Walang doon kabala namon nga Dios sa sining nga tinakda hingyo kami ngang pagpakmayo sa langit amon karon maangkon sa sadto mga kuturan nga walay pa higayon nga makabukad sang ilang matagsa-tagsa ka mga gadget apang sa pag-abot sini imo man pakamayohon ang tagsa-tagsa nila kapanimalay nga samtang kami magatuon sa sini mga pulong magdulong ini sa pagtalupangod namon sang dakong kaimportansya sang pagkamatinumanon. O Diyos, salamat sa sining gugma, gininyo namon yung mabaton ini tanan, iginampo namon ini pinaagi sa imabugtong anak sing Hesus ang personal ng luwas upod sa paggiya sa kaghatag sa kaalam sa balang espiritu. Amen. So mga kauturan, mga ka-360, sugpunan naton ang aton nga pagtulunan nga gintunan sa nagligad nga Merkules, sang nagligad nga Martes, nagakalipat ko ka 360 Brian, kay tungod may adjustment ang aton nga schedule, kaya siyempre adjust kita, alin kita sa aga, sa ilo kita sa hapon, amat-amat lang ni, so gito na naton ang chapter 31 nga ginituguluhan siya, The Sin of Nadab and Abihu. Amo na yung pagtunan at pagtulunan nato mga kuturan kon gintunan naton sa nagligad kung paano ini ginhimo sang Dios ining magutod nga si Nadab kag Abihu nga ginlaglag sila sang Dios sa paggamit nila sang strange fire, meaning gin-explain nato nagligad ang strange fire nga ini ang kandileryo, no? Ang kandileryo nga ginabutangan sang insenso, ang sincere ginabutangan sang insenso nga supposedly ang mando sang Dios nga wala sang ang kalayo nga hindi tugot sang Dios nga mapamtang dito. In-explain ta nagligad nga ang tugot ang kalayo nga nagasindi sa kandileryo, sa kandila, nagasindi sa insenso, kag ang mga halaran ini nga kalayo hindi na sa strange fire. Kung makasiling kita strange fire mga ka-360, ining kalayo nga ginsindi halin sa aton, example sa aton lighter, halin abi sa aton nga posporo, o kung gin pangitaan sa pamagi nga makapag-i-grab kita para makaproduce kita sa kalayo. Amo nang gitawag nga strange fire. Sa balaan nga katipa, nagapayag sa aton nga dito sa tabernakulo nga siling sa pagtuon nato nagligad nga sa ika-7 ka adlaw nga hilisunod nga paghalad sang mga saserdote, sa ika-8 ka adlaw si Aaron, si Nadab kag Abihu magapartisipar sa sini nga bulaton. So every 8 days so, ma-start naman sila counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pag 8 naman, upod. Kaya ang instruction sa Diyos, kada 8 days. Kada ika-8. But this time, makita natin mga ka-360, nga ining si Nadab kag Abihu, ang ginimo nila, atong sincere, ato ang bulutangan sang insenso. Ang ginimo nila, ginsindihan nila ini sang kalayo nga hindi halin dito sa kalayo nga ginatag o kung gintong nagalin sa langit nga kalayo. Kay sa aton nga pagtuon kung donduman ninyo nga ining halaran nga sa diin nagapahamtang sang halad yatong mga katawan sang Dios, katawan sang Israel, nagadala sa ning halad nila dito sa halaran. Consider naton 24 hours ining halaran, ining 24 hours ang mga katawan sang Israel nga nagadala sang ilang mga halad ginadulong nila dito sa templo, dito sa tabernakulo, ginadulong nila sa pari o kon sa saserdote. Pag-abot dito sa saserdote, iawon ini sa luro ng dugo, ipahamtang dito sa halaran ang halad
I-explain ako sa inyo ang mga specified nga halad. Samtang hindi gali tanan niya nga bugos nga sapat ang ginabutang dito sa laran. Kundi may mga specified portion sang sapat nga ginabutang sa laran kag may mga specified portion nga halad nga nanging kabahin o kung parte na siya sang saserdote sa iya panimalay ni Levi, kag may mga parte naman nga ginabalik dito sa offerer sa naghatag. May explain ta na as we go on sang aton nga paatag nanungod sang mga halad. Okay, ang balaan niya kasulatan naga-explain sa aton kung ano ang pamaagi sa pagdulong sang halad kag ano ang mga porsyon sang halad nga ginabaton sini. Okay? Kag diri naton makita mga ka-360 nga pinaagi sa sini nga paghalad kung ipahamtang na gani dito sa laran ining halad ang matabo amo sini. Nga samtang dito na sa laran ini ang gin-offer nga halad sa tong manughalad o kung offerer, damtang dito na ang matabo mga ka-360 may kalayo yang nga nagalin dito sa langit nga magkunsa dalin dito sa langit ang kalayo kag amo magkonsume sa sining halad. Wala iya sang kalayo o kung wala sang strange fire, wala sang kalayo nga ginbutang dira o ginpahamtang dira nga hindi halin dito sa langit kundi ang langit mismo, sa langit mismo magalin isa ka kalayo kag mag-consume ini. Sa mga movie nakita na ko mga ka-360 nga sang si Cain kag si Abel nag-offer sang ilang halad. Nag-offer sa ilang halad. Ang offer ni gin-offer na ni Abel ya ang iyang aso nagtibo pakadto sa langit. Ang kay Cain niya nag-aso man pero di siya nagkadto, may diya ka ka-360 Brian. Ang iyang aso yan ay way nagakanto sa langit kundi nagakanto sa kilid-kilid niya, no? Mga nagano sa nagalikaw, hindi sa kanto sa langit, hindi sa kapalibot. Mga katang isip bala naton. Pero kung natawag ngali naton ang balang sulatan, nagambal nga ang offering sa isa ka matarong nga tao kung batunon sang Dios, may kalayo nga nagalin dito sa langit nga amo ang nagakonsume sa sininga halad. Amo na ang eksplanasyon sa balaan nga kasulatan sa aton. Kag grabe na gindugangan ini sa paatag sa aton ayon sa pagpakita sa kay Utod White sang kaalam nanungod sa mga butang nanungod sa mga hilikuton sa unang nga panag-on. Now, kabalo kita sa talakay nato nagligad, gin-explain nato nagligad nga ining halad karon, no? Ining halad karon nga ini karon nga hilikuton, I mean, didto sa sulod sang tabernakulo, si Nadab kag si Abiho, ang gigwa nila yan, nagkwa sila sang sincere o kung ining bulutangan, anong panawag sinaman sa hiligay nun yan man, nalipat ko sang iyang kuan. Inang ginakuha dabla sang pare, ginabutangan sang iyang sang insinso na. Ang ginabutangan sa insinso, nalipat ko sa iyang kuan sa hiligay nun naton. Aning sincere. Ginkuha nila kag ginsindihan sang kalayo. No, ginsindihan ini pinaagi sa kalayo nga hindi nagalin dito ya sa kalayo nga gintugot sang Dios o kung ginhatag sang Dios. So balag kita gani nga pati ini mga kandila sa dito rubutan sa kandileryo ato ang insinso ato ang mga halad nga sinunog may kalayo nga nagalin sa langit nga naga kunsad ako nang ginaigo ini sa kalayo halin sa langit, may kalayo halin sa langit kinagkaon nagbaton sa sining halad. The same sa ining kandila kag sa insinso. So sa nakita nini sa aton nga pagtuon sa nagligad, ang Dios wala nahamuot sa ginimo ni Nadab kag Abiho. Ano ang natabo? Isa ka terrible nga kalamidad nga nagdulong sa panimalay sining mataas nga saserdote o kung mataas nga pare nga amo si Aaron. Bata ni si Nadab kag Abiho. Dunduman naton.
isa ka dako, isa ka makasiligni nga hitabo nga naglabot dito sa panimalay ni Aaron. Kay sa sining at tinion, ang Diyos nagpadala sang kalayo, nagpadala sang kalayo sa sining duwa kag nagsunog ini sa ila. Anong rason? Tungod sa pagbutang nila, pahamtang nila sang asang kalayo nga hindi tugot nga magkalayo dito sa insinso. Ganyan mga kautoran, makita naton tungod sa sini ang Dios wala namuot sa ila, kag tungod sa ilang sala ang kalayo nga nagalin dito sa langit amo ang amo ang nagtupok sa ila, amo ang nagsunog sa ila nga duwa. Kay hindi ni sekreto nga paglapas, naglapas sila sa panulok sa mga katawan, gani ang Dios nagkondem sa ila, pinaagi sa pagsunog sa ila sa atubang man sang madamo nga mga tawo. Di nato makita mga ka 360 kung ano natabo. Now makakita ron. Nakita na kon. As we go on sa aton nga pagtuon, nga nakita naton gali kung ano ang kinaiya kag ano ang kapaltahan subong partisipasyon sang amay nga si Aaron. Giton anato nang ligat yung dunduman ninyo nga tungod nga sa habits, sa kinaiya sang Nadab kag Abiho nga wala sila pinugungon sa ila ko galingon. Mapinagungon tungod nga makita taman ang isa gin-expect man ang ligad tungod sang kinaiya bala sang isa ka amay. Ang isa ka amay ko nakulang gani sa pagdisiplina sa iyang bata. Okay? Kay tungod balo na niya si Aaron, so siya nagdisiplina sa iyang mga kabataan. Makita naton nga during sa ila youthful days, ining habits of self-control wala sa sini nga duwa ka mga bata niya. Self-control. Wala sila sang mabaskog, mabakod nga decision making. Giniglek nila ang disiplina nga ginatag sa ila sang iya nga ginikanan during sa ilang childhood. Until sa youthhood nila, giniglek nila ang disiplina nga ginatag sa ila sa iyang ginikanan. Di naton makita mga ka-360 nga pinaagi gali sa sini kung ano ang kinaiya nimo, magdako ka amo ka man sina. No? Sakto na. Kag ang pagdisiplina, masiling na nato yan inagligad, ang pagdisiplina kinahanglan para sa mga ginikanan, kinahanglan may ara siya nga firm decision making. Kung naghatag ikaw sa instruction, naghatag ikaw sa guidelines, naghatag ikaw sa giya sa sulod sa panimalay, ang isa ka ginikanan should be firm sa iyang desisyon. Siyempre, kung firm ka sa iyong desisyon, kinahanglan ikaw nga ginikanan makahibalo ikaw sa pagpaatag, no? Pagpaatag sang kun nga aamo sini, nga aamo sina, nga hindi pwede ini, nga hindi pwede ina, nga maayo ni maayo sina. Nga kinahanglan ikaw ang ginikanan nakabalo ikaw kung paano nga ginimponer mo sina. Okay? May giya. Amo na nakita ko diri mo. Kung wala gani giya, ang posibilidad nga ini nga bata hindi siya kahangop. Example na bala. Naghahatag kita sa mga do's and don'ts sa sulod ng balay. Sa kagmay pa, bata pa, dumang kumanang kuina. Do's and don'ts sa sulod ng balay. Ang isa ka bata, nagka-question siya akong galingon. Dumang ko siya sa ako mga kabataan. Galibog ulo namon, nga siling na sila, dali na, bangon na kamo, ma-worship ta sa kagahon. Di ba sila yung kabataan? Ma-worship nga, ma-worship ka daw.
Masiling na gani sa kapunon, masiling na, dali na, manimalay na ta. Ma-worship ta. Masiling naman bata, ma-worship. Tapos siyempre may mga bata, may mga restless na mga bata, mahampang, makwan. So, kung gisa, kung ikaw nga ginikanan, kung abtik kaya kamot, para lang yun for the sake ng papauntat ng bata, pero wala mo anay, gin pa-intindi. No? Una ang disiplina sang sa pagpa-intindi. Ang magwa, nga ini nga bata, mangin hard-headed din nga bata, kaya nga, wala yung gintalupangot ang right counsel, ginlantaw yala ang discipline. No? Ang giya, tagaan anay sila sa pa. Pero dito nato makita siling sa aton nga pagtuon ini nga duwa ka mga kabataan, wala gid sila in spite sang pagtudlo sa inikanan, kay ang ginikanan man hindi man firm sa pagtudlo sa iya sang right decision, nagwa gineglect sining kabataan niya ang disiplina. Ang disiplina, sining kani, his sons had been permitted to follow inclination of habits of self-indulgence. Self-indulgence, dala na daang sa pagkaon, dala na daang ilimnon, dala na daang mga hilimuon, nga pamatyag niya para sa iyong galingon, intsakto ni. Intsakto ni. Kag, di natin makitaan ang responsibility sang isa kat ginikanan, sang isa kat tatay, which is supposedly nga siya gidi nga mag-impose ila paano ini sundon sa kabataan kung ikaw mismo lax ka sa imo nga decision making. Kinahanglan gali sa isa ginikanan, kinahanglan sila nga duwa, hindi lang kay ang tatay lang, hindi lang kay nanay, kinahanglan sila nga duwa firm sa ginatawag nga pag-impose sang discipline sa sulod sang panimalay. Kag simple giyaan sila, kutudluan kun nga gina-imponer ini, nga ginahimo ni nga dapat naton sundon ni, dapat hindi kita mag-amo sini. Kinahanglan ihatag naton ang intsakto nga pagpaatag para maintindihan. Kaya ini mga kabataan actually hindi ni budlay paintindihon. Kasi nakita ko mga 360, ang bata hindi budlay paintindihon kun gina-explain kag kun ang ginikanan firm sa decision making. Example ko lang. Sanggagbay pa akong kabataan, may oras sila sa telebisyon. No? May oras sila sa telebisyon. So kay may oras sila sa telebisyon, anong ginimo? Kami ni Mrs. Sang gagmay pa among kabataan, disiplinahan mo namon kagalingon. Malantaw ang kabataan, hindi mo palantawon TV, ikaw yung malantaw TV. Ang kabataan, sige mo sa subong ng panagon, hindi na cellphone, kaya ang screen time mo is only 1 hour or 30 minutes. Ang managin mo sa akong nga bata sa iyang TV, 2 pang malakabilog apo ko. Ginabutangan niya disiplina. Ang 4 years old subong, ang isa 2 years old. Nabutangan niya disiplina. So kahibi gamaoy. Ang at first ato ang subang amuna. Dason subong medyo ang disiplinahon naman ato ang ikaduwa. Pero kinahanglan may disiplin. Kay kun wala ka disiplina, ikaw disiplinahon sa kabataan mo. Tsakto na ha? Sa aton nga ni subong nga panagot, ilang taobla naton. Tungod sa aton nga lahi nga Republic Act 9344, Republic Act 7610, ay agoy. Ang magtabo pa nga ang ginikanan amo pa ang ipablatter sang bata. Ang ginikanan amo pa na ginatreat sang bata nga ginaabusuhan kuno ang ila nga kinumatarong. Mga ka-360 aton ini talupang do, no? Talupang do naton nga ang aton nga Ginoong Hesus, ang aton nga Dios, kabalo siya maghatag sang disiplina, kag kabalo siya anti sa magdisiplina, kabalo siya maghatag sa mga instruction. That instruction should be followed religiously. Mga ka-360, magabalik kita
matapos naton ang aton nga pagpahanumdum. Dali, Apon Pag-Aistoryahan. Dali, Apon Pag-Aistoryahan. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Dali, Apon Pag-Aistoryahan. Dali, Apon Pag-Aistoryahan. AWR 360. Balik kita mga ka-360. Antes kita magapadayon sa aton nga tuon sa sining hapon. Aton anay pagtamiyo na doon. I-greet naton anay ning aton nga mga kauturan, mga kabyanan naton diri. Si Sir Revelation Rebel ang akon nga partner nako ni sa Thailand. Si Brother Donald Martinez sa Kapis, ang aton na angkorman sa Revelation Rebel. Opos ni Yete Ayon. Mayong hapon sa aton man nga DepEd Supervisor ang akon nga partner, ang amon nga President sa Bacolod City Police Office Advisory Council, the Vice Chairman of Community Anti-Drug Coalition of Bacolod, si Ma'am May Pasaporte Bautista. Mayong hapon ang akon mga yada taga Fortune Town, nagasiling Rica Joy, si Yada Rica Joy o ilan. Mayong hapon Brother Ray, happy afternoon sa tanan. Subong man diri naton si Sterjo naman niya, Sterjo Barbaca Ramsey. Good evening to all. Gabi nito sa ilamong. Kay Sister Judy naman, gabi to, good PM watching from Magallaon. Para sa aton mga kauturan dira sa Magallaon, mayong hapon sa aton nga mga kauturan dira sa Fortune Town. Hindi ka mo malipat May ara kitang ika-second night naton sang 10 days of prayer naton. Karon kita dugay-dugay matapos ko di sang aton nga program. So pagkapadayon kita mga ka-360 sa aton nga pagtuon, nagapayag sa aton nga ang Diyos nagdidisenyo sa aton sa pagtudlo sang iyang katawhan kung paano kita magsugata ako atubang sa iya sa pagtahod kag sa kilala sa iyang pagagamanan. Naghatag siya sang isa ka pamaagi. Isa ka pamaagi kung paano kita magdulong sang pagtahod sa iya tubang. Hindi siya magbaton sa ginatawag nga partial obedience. Nga to niya Ginoo ya. Nya kay kwan ako subong buwas wala naman, dason wala naman, dason lain. Hindi makuturan ang aton nga Dios, ang aton nga Ginoo, ang aton nga Dios nga ginalagad wala nang gabaton sang partial obedience. Hindi naman enough sa iya nga siling naton simba kita o kung mag-aalagad kita sa iya, seasonal lang, hindi pwede. Kinlalan magpalapit kita sa iya sa tanan nga tinion sa aton nga kabuhi. Subong amo ini ang ginhatag niya nga direksyon sa aton. Buot niya nga kita tanan magmatimanon. Kag siya man nag-pronounce, tandaan nato na, siya man nag-pronounce sang mga madangatan o kung mga sentensya o kung mga makonsider naton mga kahalitan sa sadtong mga tawo nga nagatalikod sa pagsunod sang iyang mga kabubuton. Okay? Kag nagahatag man sa aton sang mga nagkalain-lain nga mga butang sa paghibalo na sa aton nanungod sang common kag balaan. Kini nga common, the word nga common, mahigko kag balaan. Okay. Ginambal gani diri ang gilantaw na akong mga ka-360. Ining makita na ba na aton bala sa libro sang Acts binuhatan chapter 10. Nagambal dira si Pedro nya Ginoo, halin pa sang gamay ako sa pagbata ako wala gid ako nakakaon sang mga common and unclean. Common and unclean. The word common is
mga kauturan, koinon. Ginantaw ko na sa Greek word. The word common is koinon, meaning ang matinlo nga pagkaon nga nadagtaan, that is koinon, common. Holy, balaan, holy o kon balaan o kon balaan nga mga butang. Okay, kung sa pagkaon niya, makita ta naton ining balaan is broma. Okay, o kon tugot, pwede ka unon. Pero diriya patag sa aton mga kulturan ang mga common thing kag holy things. Ma-differentiate naton kung ano bala ang ginatawag nga common, meaning hindi tugot sa mata sang Dios, kag ang balaan. Ang Dios nagdeklarar sa iya mga propeta. Nagsiling siya, woe unto them that call evil good and good evil. Kailo. Sa sadtong mga tao nga nagasiling nga ang malaot maayo, kag ang maayo malaot, that put darkness for light and light for darkness. Opposite, makita naton. Gapahamtang sa kadulom para sa kasanag, kag ang kasanag sa kadulom. Woe unto them that are wise in their own eyes and prudent in their own sight, which justify the wicked for reward, and take away the righteousness of the righteous from him. They have cast away the law of the Lord of hosts, and despised the word of the Holy One of Israel. Pakuturan, anong niya? I-despise naton, pagniwalaon naton, hindi naton pagsapakon ang pulong sang balaan, labing balaan sa Israel. Makita ta na sa libro sang Isaiah chapter 5 verse 20 to 24. So kinahanglan nagisiling siya, let no one deceive himself with the beliefs that part of God's commandments are non-essential. Tandaan naton, nagapanundom sa aton nga kinahanglan wala sang isa sa aton nga madayaan sa pagpati nga ang kabahin sang kasuguan sang Dios hindi importante. Hindi importante. No? Hindi importante nagsiting siya. Hindi importante. Wala na ginibayluhan na gin-change na. Mga kuturan, tandaan naton, ang tanan nga instruction sa Dios, ang tanan nga ginatag sa Dios, labi na gid atong ginsulat niya sa mismo sa iyang tudlo, no? Didto sa tapi-tapi sa aton tagipusoon, ginsulat niya sa unang nga panahon didto sa mga bato. Ginsulat niya, all of these commandments are essential. Hindi kita mag-consider ini as non-essential, or that He will accept a substitute for that which He has required. Mabutang, may substitute man na sa gin-require sa Diyos. O ba kuturan? May substitute na. Hindi lang ma-offend ang iban. Turo nakita ko sa nagliging adlaw, no? Ang mga tao nagadinaguso, linibo ka mga tao, hindi kita to gani, pilaang ang kadamuon, nga nagwa ang mga tao, nag-upod sa Black Nazarene, masubo lang kumakuturan sa pagtaandog, no? Siling sang pari mismo, nga kura paroko, nga kung magwa gani ang tao, madinaguso gid, nga ari malang di adla-adla sa sunod sa simbahan, ang masubo mong kuturan kay do halos ikamatay sa tanan para lang makatandog, para lang makaupod. Pero siling diri, thou shalt have no other gods before me. No? Siling sang Diyos, wala na si iban nga Diyos. Ay, kuwan mala na, ining representation na. Siling pagid sa ikadua nga sugo, dili kamo maghimo sa inyo sang larawan nga tinigban nga kaangay, makita nga kaangay dito sa langit, sa ibabaw, sa duta, kag sa idalom sa duta, sa tubig sa idalom sa duta, makuturan ni patag sa aton. That is a representation. Wala sang representation dapat mi. Kaya rin inagsin siya, who is he that said, and it cometh to pass when the Lord commanded it not. Magapahatag bang kultura sa aton. Ang aton nga oras madasig, gada sila siya. Hindi nga, ang Diyos nagpamtang sa iya pulong, sa ipinaagi sa iya nga pagmando, sa iya mga katawan nga nagasiling,
obey or disobey at will and not suffer the consequences. Balbal mo kutura mo na, obey and disobey, kag hindi ka mo mag-suffer sa consequences. No, mag-suffer kita sa consequences. Example na to ng aton nga nauna nga ginikanan. Si Adan kag si iba, ang Dios nagatag sa instructions sa ila nga dili ka mo magkaon sang bunga sang kahoy nga napamtang dito sa hardin sa Eden sa pagkilala sa maayo kong malain. Pero sila isang yawa nya hindi ka maano kung magkaon ka, mag-abri mo panguna-una kag mangin Diyos ka. Mo kutura na. So ang kaaway ga pangita sa pamaagi. So di naton makita mga ka-360 ang ilimuon. Yan, nagisiling diri. Kaya sa ilong supyak, siling nga, the Lord would teach His people. Diri ka ba sa ilong supyak? Take up ko na eh. Yeah. Nadab and Abihu would never have committed that fatal sin had they not first become partially intoxicated by free use of wine. Ginmensyunar gimakuturan, ano gini sila? Partially intoxicated. Si Nadab and Abihu tungod nga nag-inom sila sang intoxicated wine. Okay? Intoxicated wine. Dili kita ha, gamay tagaan ta nga amoning parts ang amon nga lektura. Kami sa Community Anti-Drug Coalition of Bacolod, ginatagaan namon emphasis what is the difference between the wine, what the difference between the wine, ining wine nga ginhatag ni Kristo dito sa feast at gana, kag ang wine nga ginbutang dito sa baba ni Kristo. Sang dito siya sa ginansan sa cross. Lataw na to na. Ang ginobra ni Kristo nga bino dito sa feast at gana, the first miracle ginimo ni Kristo, siling siya nakatilaw, the best ever wine. The best ever wine. Wala pa matilawin sa tao nga amo to kanamit nga wine. Siling siya, tikita, kasi Kristo gani, nagatag man sang bino. Okay? Di pa inom yung mga tao. Pero mga kuturan, ini nga bino, sa abala nga sulatan, duha ka klase sang bino na pamtang dira. Intoxicated wine or fermented wine, kag unfermented wine. Ang ginatag ni Kristo is unfermented wine. Ang kung mag-inom ka sa unfermented wine, bisan mag-inom pa ka sang pila pa ka pitsil, hindi ka maubog. Pero kung fermented wine, may ara subong nga mga wine nga ginabaligya, nakita ko nagligad. May wine nga ginabaligya subong nga unfermented, like for example, Welch juice. Okay? May iba pa na, may ari di local may ari di sa aton. Nga nagabaligya siya sina nga wine. Kung may ara nga wine niya nga zero alcohol. Gintistingan ko man ang zero alcohol kay base isiling niya mla zero, gindimdiman ko kag really zero gid. May zero gid yaman. Pero magsilingan may percentage nga 9% alcohol, 12% alcohol, meaning that is fermented. Example lang ako bala mga ka-360. Sa tuba. Tuba. Nga mangkot ka, ang tuba halin man na sa lubi. Pero kung mag-inom ka sang lubi, nga bag-o abri ang lubi, imna siya. Bisan mag-inom pa ka na pulo, kung masaranga mo na pulo, na ako pinakatayog ko, duwa mo. Na duwa lang. Iti, dra sa balay, video ko daw mapisan-pisan ko maningit sa lubi, mabuka ko na, tapos ko na buka, imnon ko na, tapos ka guron, tapos ka unon, maka-inom ko isa, duwa. Pag inom ko na duwa, wala man ko nahubog. Ang duwa na, galabot man na ang kadamungon niya, galabot man na sang 2 ka litro. Mag-isa, kabos lang sa 2 ka litro. Wala man ko nahubog. Pero, nakatry ko, sa pamatanon pa ko, nag-try ko sang eskwela ko sa Bacolod City National Trade School during the time. Gaubra ka working student kami. Ang ginahimo sang akon nga mga upod, nga mga palainom, babakala tuba, kag mainom mi tuba. Pila pala nakabaso, 2 pa lang kabaso, ga batyaga na ako ng akong guya, ga palang damol, akong bibig ga palang damol, ang akon nga mata ga matamat huloy, ang akon nga guya, matyag ko ang akon nga ulo, matyag ko palang damol. So makita naton that is
intoxicated o fermented. Nga nang fermented siya mga ka-360, it's because nakaagis ang process of fermentation. Dito pala sa babaw, dito sa pasok. Dito sa ginaburtangan dito sa pasok sa babaw sang lubi, nagsulod dito ang tanga, nagsulod to ang tiki o kung ano pang usapat, ang hangin, ang yabok, ang bakterya. So kwao na siya pagkaagaim nun, sising niya kay nahubog na kay balukan mo. So kasi sa una mag-inom kami, wala man balok. Hubog ba Japon? No? So the difference between fermented and fermented wine. Tiniya, they understood that the most careful and solemn preparation was necessary before presenting themselves in the sanctuary where the divine presence was manifested. But by intemperance, they were disqualified for their holy office. Ano ka na? Intemperance. Wala, hindi ka mapinugungon. Kabalo ka kaya hindi pwede. Pero pwede. Kita uri gani. Nag-try mo ko dutay ni Blasang Mumpo, bala ka 360 Brian. May alcohol gali isa. May alcohol siya. Sa una na man sutil man tas ang gamay patamo. Sada sa katedral sa una, gatangka sada ga kilid la between sa palas kag sa katedral. May ara na gatangka sada, tindog lang ko gabukid na mo taas pa sa akon. Ang kataason sa mga botilya sa lalakot lang, may black label, may blue label, nga mga klase sa ilim nun, may mumpo sa lalakot. O kung isa na tigis-tigis man na namon, tilawan man namon kung anong sabor sa mumpo. Out of curiosity, di ba kita nakon? So may alcohol siya nga upod. May alcohol siya. Fermentation. Nga sinang their minds became confused and their moral perception dulled, so that they could not discern the difference between the sacred and the common. Okay? To Aaron and his surviving sons was given the warning, do not drink wine nor strong drink, thou nor thy sons with thee, when you go into the tabernacle of the congregation, lest ye die. Pero gali, may instruction na kadaan sa Diyos nga dili ka mo, hindi ka mo magkanto dito sa tabernacle kung nakalapas ka mo kay mapatay ka mo. It shall be a statute forever throughout your generation. Ini siya nangin instruction tubtub sa walay katubtuban sa bugos nga henerasyon. And that ye may put difference between holy and unholy, and between unclean and unclean, and that ye may teach the children of Israel all the statutes which the Lord has spoken. Ano? Ini siya nangin instruction sa Diyos throughout the generation. Pamangkot diri mga ka-360. Ka-360 Brian, ini nga instruction until now nagapadayon, ini siya wala. Mga ka-360, gapadayon, ini siya wala. Kaya nagambal may, throughout all generations. Usually nga, wala na to, part to sa halad-halad mo. Pero makuturan, part to sa paghalad-halad, mangkot. Ang pagubog-ubog, part sa generation, hindi. Part kasi generation, naguntat na bala ang henerasyon, naguntat na tungalad, pero pamangkot, ang pagubog-ubog naguntat na bala sa atong panag-on sang nagtapos ng halad dito sa Cross sa Kalbaryo. No makuturan nagalabot ini tub-tub sa aton subong panag-on. Tingya, the use of spirituous liquor has the effect to weaken the body, confuse the mind, and debase the morals. It prevents men from realizing the sacredness of holy things or the binding force of God's requirements. All who occupied position of sacred responsibility were to be men of strict temperance, that their mind might be clear to discriminate between right and wrong, and that they might possess firmness of principle and wisdom to administer justice and to show mercy.
wala na tuyas ang una pa ng Paragon. Pero instruction ni makutura, no? All, tanan, nga nagauyat sa mataas nga palanguan, who occupied a sacred responsibility. Who are the may sacred responsibility? Priests, pastors, church leaders, church members. Membro mo lang kuya, wala mo ko secret. You have the secret responsibility. Utod, anong secret responsibility ni mo? Amligan mo imo lawas. Kaya nagsilinggan ni mga kutura, no? Siling sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Siling the same obligation rests upon every follower of Christ. The Apostle Peter declared, ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people. Pinili, pinasahi, no? Ginpinili nga inirasyon, harianon nga pagkasaserdote, balaan nga nasyon, pinasahi nga mga katawan. Makuturan, paano ni mo makonsider imo ko galingon nga pinasahi ka kay? Kung ara da, dimdim ka man. Ha? Kung may ara da, dutay malani, gamay lani, for the sake of the occasion, dutay lang ni makuturan. Sili pa kita, we are required by God to preserve every power in the best possible condition that we may render acceptable service to our Creator. How can we render acceptable service kung hubog kita? How can we render acceptable services kung ara dal imo pang mind? O dal pulang ko anay, dumdumang ko. Dumdumang ko makuturan. Saan si Kristo dito sa cross sa Kalbaryo, sa nagsiling siya, ginauhaw ako, anong ginimo sang mga soldado? Nagkwa sila sang bino, nga ginbutangan sang apdo, kag ginbutang ini sa baba ni Kristo, kag tingal niya. Ako nga samtang nag-research ako, nga amon ang ginahimo, nga butangan nila sang bino, apdo, nga amon na, ang purpose gali, kaya atong mga tungod sa kaluoy nila sa tong nyara sa cross o kung ginasintensyahan, ang ginahimo nila, ginapainom na nila para atong mind, madal ang mind. No? Hindi ka bala kabatyag sa sakit, doon ay may anesthetic effect na ang ilimnon mo. Pero ang balang kasulatan, nagambas aton, si Kristo wala nag-inom. Wala siya nag-inom sa tong bino, nga ginbutangan sa apdo, kay hindi siya buot, nga madal ang mind niya. His deception ang iyang pangunahuna, hindi siya gusto madagtaan. Kay kabalo kita nga balang kasulatan, nagambal niya si Kristo, namatay siya, nagkabuhi sa siningaduta, nabanaw siya, kay tungod wala sa sasala. Kay si Kristo may sala, wala sa nabanaw. Okay? When intoxicants are used, the same effect will follow as in the case of those priests of Israel. Priest ha, mga pare sa Israel during that time, intoxicant. The conscience will lose its sensibility to sin, and a process of hardening to iniquity will most certainly take place, till the common and sacred will lose all difference of significance. Yeah. How can we then meet the standard of the divine requirements? Paano kita makamit sa divine requirements? Gamay na lang siling sang libro sa sila sinulatan sang Corinthians. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Paborito ko ning mga dinalan na nagasinunod di mo. Amo ginadala ko permis akon nga lektura. Magkanto kita sa paglecture, paghatag sang lektura sa aton nga community. Nya, know ye that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you. Kabalubla kita nga ang aton nga lawas, ano siya? Ano na? Templo sa balaan nga espiritu nga yara sa imo, which ye have of God, nga aton ini naangko na lisan Dios, kag kamo hindi and ye are not your own, kamo hindi inyo. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit which are God's. So aton gali nga lawas ang aton nga espiritu, no? Diyos. Okay? Kag, nagsinig siya. 1 Corinthians chapter, nagsilip siya,
10 verse 31. Nga, whether therefore ye eat or drink, or whatever ye do, do all to the glory of God. Do all to the glory of God. Himuon naton ini sa kaymayaan sa Dios. Ano man aton himuon? Ano aton himuon? Ano aton ni kanon? Ato imnon? Himuon naton ini tanan sa kaymayaan sa Dios. Kag sa katapusan ng siya sa libro sa 1 Corinthians chapter 3 verse 17, to the church of Christ in all ages. In all ages, take note. In all ages is addressed the solemn and fearful warning. If any man defies the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Ang yadtong nagadagta sa templo sang Dios, ang Dios magalaglag sa iya. Kay ang templo sang Dios balaan, amo kamo mga kuturan, dalayawon ng Dios tungod sa iyang dakong gugma. Ha? Dalayawon ng Dios tungod sa iyang gugma. Ang iyang gugma amo naghatag sa aton nga nagmainuswagon kita sa madamo nga butang. Oh, so mga kuturan, please, kung pamatyag nimo nga ining aton nga pagtuon sa sining hapon, nagdulong sa imo sang kahimayaan. Nagdulong kahimayaan sa aton nga Dios. Na feel nimo nga you are blessed because of the message that we have learned sa sining hapon. Please feel i-like, i-share. Hindi lang i-like, kundi i-share mo para ang ibang tao ma-bless man. Siyempre, padayon i-subscribe naton yung programa diri sa AWR 360 Bacolod. Kaya kung may ara kita nga mga live nyo mga telecast, may mga progress kita makabalo kita. Sa aton dira, sa aton mga kauturan dira, ang akon nga pinalangga nga asawa dira, si Sister Dayin Dimson Herios, nga akon panimalay dira sa barangay Estepania. Gina pasalamatan ko nga ang Dios nagpakamaayo sa aton. Sa aton man, sa kay Sister Marie Gauchi Tamayo, mayong hapon manutod. God bless, kag ang Dios magpakamaayo sa tagsa-tagsa sa aton sa sining hapon. Nga samtang kita nagatuon sa iya pulong, mahanpa naton sing dako nga ang kaayo kag kaalam nga ginhatag niya sa aton. So mga kuturan, mga kaabyanan, sa takop naton sa sining hapon, ginaagdata kamo sa pagduko sa inyo mga ulo o kung sa pag-post for a while para sa pangayo naton sa pagpakamaayo sa aton. Salamat, labing balaan, kagalando namon yung Diyos. Tungod sa imong dakong gugma, nakatuon kami sa mga importante nga mga butang, nga kung paano namon amligan ining amon panglawas. Amligan namon ini nga amo ini nga amon nga sakripisyo, amon ini nga nuot nga halad namon sa imo atubang. Walay kami sang takos nga yata igauli sa imo. Kay ining tanan nga butang nga yari sa amon, hindi amon kundi imo. Lakip na ining pagkabutang nga amon angkon. Gani o Dios, inilang ama, uli namon ining amon nga kabuhi. Nga mauli namon ini nga kabuhi nga ayon sa imong gugma, ayon sa imong kabubuton, mauli namon ini nga magakalipay kami nga magupod sa imo, kay ikaw nagpakamaayo, kay nagpili ikaw sa amon subong imong mga katawan. Salamat o Diyos sa sining gugma, pakamayuha ini mga kauturan nga nagapamati, nagasunod sa sining programa, kag subong man ang mga kauturan nga magaabri pa sa pagtuon sa sining programa. Hindi siya tagsa-tagsa, kaya ini tanang giningyo namon nga mabato ng imong kaluoy, ginampo namon ini. Pinaagi sa imong bugtong anak na si Jesus, among personal luwas. Amen. God bless everyone.